morning po ka Universe. May gusto ko pong ibahagi sa inyo yung mga sekreto ko po kapag ako po ay may mga laban sa buhay. Marami na po akong pinagdaanan, iba't ibang klase po, at kapag napagtatagumpayan ko ang isang laban, nagle-level up po to. Para rin po itong pag-aaral kapag ikaw ay nakagraduate sa preparatory. Pupunta ka na ngayon sa grade 1, grade 2, grade 3. Habang ikaw po ay nagtatagumpay, yung iyon din po mga battle sa buhay o laban ay bumibigat din po at bumibigat. Yan po yun. Sa lahat po ng naging laban ko sa buhay, siya lang po ang naging kakampi ko, sandata ko, at kaagapay ko. Yan po ay ang Panginoong Jesus at ang ating pong Diyos. Ano po, hindi po ako dumidepende sa tao, sa kapwa ko, kasi alam ko gaya ko, sila rin po ay may limitasyon. Through prayers, an ordinary person become extraordinary. Mga bagay po na limitado, like mga limited resources become unlimited, not because of our capacity or not because of us, but because of God. So kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon at ipinapanalangin natin ang mga taong nasa paligid natin at kung ano po yung may hawak natin na resources, kung ano yung meron tayo, ito po yung kapag itinatas natin sa Panginoon, ito po ay nagmumultiply, nagiging unlimited, at nagiging extraordinary. Kapag ako po ay may pinagdadaanan, hindi lang po ako yung nananalangin ba, pero ako po yung humihingi ng tulong sa mga kapatiran po, lalo na po sa mga pastor po. Kasi iba po yung dala ng corporate prayer. Mas marami pong nananalangin. Mas mabilis po yung katugunan. Kasi bakit po? Maaring sa oras na yon hindi sapat yung faith mo, or hindi sapat yung pag-iyak mo, hindi sapat yung panalangin mo. Maaring hindi ka karapat-dapat. Dahil sabi po ng Panginoon, dinidinig niya ang panalangin ng mga taong matuwid. So, nung mga taong matuwid, so ibig sabihin marami. So, kailangan po talaga, pag may mga hinaharap na battle sa buhay, hihingi po talaga ako ng corporate prayer. Dahil, lalo na po yung mga lingkod ng Diyos, kapag nanalangin po yan, yung mga warrior, yung tinatawag po nating warrior, ito po, sila po yung nasa ministeryo ng pananalangin, na talagang gawain po nila ay ipanalangin yung mga prayer items, yung mga idinudulog sa kanilang sitwasyon, itataas sa panalangin. Ito rin po yung aking sandata. So, ikaw po ay sundalo ng Diyos. Bawat isa po sa atin ay ambassador of God, and we are army of God po. Army po tayo kasi humaharap po tayo sa mga digmaan ng buhay, laban ng buhay. So, mga army po tayo. Kapag army po, hindi ka naman susuong sa laban na naked ka, or wala ang damit mo is naring clothing. So, yung mga sundalo po ng bawat bansa, meron silang baril, meron silang helmet, no? Kompleto po sila ng suot pandigma. So, tayo din po, bilang sundalo ng Diyos, we have to put on the full armor of God, mula ulo hanggang paa. No? Dahil po yung laban natin is in spirit po siya, hindi siya physical. Alam naman natin na ang kalaban po natin, ang bumabato po sa atin ay si Satan. Dahil bilang anak ng Diyos, babantayan ka ni Satan dahil gusto niya madala ka, mahatak ka, at
at makasama ka sa impyerno. So, ikaw ay hindi ka kakampi ni Satan, ikaw ang target niya. Kaya pag ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, doon mo po mapapansin na hindi po gumaan yung buhay mo na ikaw po, doon mo masasabi na kailan tumanggap ako sa Lord, dumami yung pagsubok, kasi target ka na ni Satan. So ano ba ginagawa ni Satan? No, John 10:10, ang sabi po doon, magnanakaw para magnakaw, manira at pumatay. Subalit dumating ang Panginoong Jesus, no, upang tayo bigyan ng buhay na kaaya-aya. Ibig sabihin po, i-bless ka ni Lord, pero si Satan po laging nakaabang yan dyan para nakawin niya yung pagpapala na binigay sa ng Diyos, yung patayin yung magandang relasyon mo sa Panginoon, sa pamilya mo, sa kapwa mo, noon patayin yung pananampalataya mo. So, ganun po si Satan, no? Winawasak niya yung mga bagay na magaganda na binibigay sa atin ng Diyos. Winawasak niya reputasyon mo, yung pag-asa mo, yung kaligayahan mo, ninanakaw niya yan. So, yun po yung trabaho ni Satanas. Yung lagi ka pong i-condemn, laging ipaalala sa iyo yung mga kasalanang nagawa mo, laging magsabi ng mga kasinungalingan na gaya ng kung ikaw ay nagbabago na, no? Nasabihin niya na yung mga tao sa paligid mo hindi naniniwala sa iyo kasi alam nila, kilala ka nila, ganito ka dati, ganyan ka. So, yun, kaya ikaw nagkakaroon ka ng mga agam-agam hanggang sa ikaw ay unti-unti na namang bumalik sa dati mong pagkatao. Trabaho ni Satanas. Kaya kung ikaw po bilang isang Kristiyano at alam mo sa sarili mo, tinanggap mo ang Panginoon at ikaw ay isa ng bagong nilalang, tapos dumadanas ka ng pagsubok, sabi nga po ni Pablo ay magalak ka kung ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok kasi alam mo na nasa iyo, sumasa iyo ang Panginoon. Kasi bakit? Binapato ka ni Satanas pinapantayan ka niya, target ka niya. Kaya nga diba si Job, sabi po nung si Satanas po umiikot-ikot yan sa mundo nakita niya ngayon si Job po kasi siya po ay malakas po yung pananampalataya niya. Kahit ano po yung mga dumating sa kanya, sinisikap po niya makasunod sa Panginoon, magpupurit. No, sabi po ni Satanas sa Diyos na, kaya lang naman sumusunod sa iyo yan, si Job, kasi pinapapala mo Alisan mo yan ng pagpapala. Tingnan mo kung maglilingkod pa yan sa iyo. So, ang sagot po ng Diyos, sige, gawin mo lahat. Basta wag mo lang pakikialaman ng kanyang buhay. So, ito naman si Satanas, ang bilis po ng aksyon. Ba? Mayat maya, hindi pa natatapos. Hindi pa tapos mag-report yung isang katiwala ni Job. Nandiyan na naman yung isa. Sabi niya, yung mga flocks po ninyo ng baka, ganito, ninakaw, ito, flocks ng mga tupa na matay, ganyan. Tapos hanggang masakit nga po doon yung kanyang mga anak na nagkaroon pa ng parang kasiyahan. Sa isang igla po, pumagsak yung bubong puno, lahat po ng kanyang anak ay sabay-sabay na namatay. Di po ba? Parang ang saklap nun, nanakaw pa lang yung mga ari-arian, mga alaga mong hayop, may mga napeste, nanakaw, namatay. Tapos andyan naman, namatay na may mga anak mo, diba? Tapos nagkaroon siya ng sakit, no? Buong katawan niya, tugat-sugat siya. Tapos iniwan na po siya ng mga matalik niyang kaibigan at yung mismong asawa niya, ang sabi pa sa kanya, isumpa mo na yung Diyos mo dahil sa mga nangyari sa iyo, ganyan. Pero ano po yung naging response ni Job, diba? So, nagluksa siya, naglagay siya ng apo sa ulo, nagfasting po siya.
po, hindi po natinag yung pananampalataya niya ng mga sitwasyon niya sa buhay. Kasi bakit? Alam po niya, sabi nga po niya, dumating siyang hubad sa mundo at aalis din siyang hubad sa mundo. So alam ni Job na kung anong meron siya, lahat po yun ay galing sa Panginoon at lahat po yun ay pinahiram lang ng Diyos. So pag pinahiram lang, may pagkakataon na babawiin yan sa iyo ng tunay na may-ari. Opo. At alam mo sa sarili mo na dumating ka dito, pinanganak ka, wala kang anumang dala. Meron bang ditong pinanganak pagkalabas sa sinapupunan ay may dala ng titulo ng lupa, o may dala ng diploma, o may dala ng passbook? Wala naman, di ba? Lahat po, ubad nga ni diaper wala. So, ibig sabihin, nung pinaintulutan ng Diyos na isilang tayo sa mundong ito, wala po tayong anumang pag-aari. Diba? So, doon pa lang tayo sisimulan na magkakaroon ng mga bagay na pahihintulutan ng Diyos. So, alam po yun, Nicho. Kaya nga po, tingnan nyo po yung pagkasabi ng response ng Diyos kay Satan. Gawin mo lahat. Pag mo lang pakialaman ng buhay niya. Diba? Ganon kalaki ang tiwala ng Diyos sa pananampalataya ni Job. So, ang Diyos po, kilala po niya tayo lahat. No? So, meron pong binibigay na pagsubok sa atin, may tiwala po ang Panginoon na alam po natin kung ano yung dapat natin gawin. No? May ganun po kalaki yung tiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga po sabi niya, sa Hebreo, hindi ko lang po matandaan, pero sabi po doon, po ba yung faith? Ito po yung paniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. At sabi pa nga po ng Panginoon ay wala siyang ibibigay sa atin na pagsubok na hindi po natin makakaya. Kasi bago pa yung dumating, ipinanalangin niya na tayo at ibinigay na po niya yung kalakasan sa atin. So, hindi po yung mga material na bagay, kundi ang ibinigay po sa atin ng Panginoon, yung lakas po ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya. Alam niyo po nung ako ipinasok sa operating room, kasi bago po ako na-operahan, nagtanong ako sa kapatid ko kasi nung siya po ay masisaryan. Or ano ba yung nakita mo habang ikaw ay natutulog? Kasi usually, di ba, yung mga palabas, dinedemo nila doon na yung kaluluwa mo, mihiwalay sa physical mo at nakikita mo yung pag-o-opera ang ginagawa sa'yo. Sabi niya, parang wala naman daw. Wala siya nakita. Madilim lang. As in, kahit panaginip wala. Yan, nung bago po ako yan ng anesthesia, nag-pray po ako sa Lord. Sabi ko po, Lord, gusto kong maramdaman yung presensya mo at gusto kitang makita. Naman po yung maging kalalabasan ng operasyong ito, tinitiwala ko po sa inyo lahat. Alam niyo po kung ano yung nakakabuti para sa akin. Alam niyo po nung kapigit ko na po noon, so hindi ko na po alam kasi kung ano na nangyari. Nakakita po ako ng napakaliwanag, sobrang liwanag. Doon po sa liwanag may image po, pero hindi halos hindi ko po siya matingnan sa sobrang liwanag. The whole period of time ng operation, yun lang po yung nakita ko, yung liwanag. Papuri sa Panginoon. Kaya ibig sabihin po, kapag kakampi ka ni Satan, hindi ka niya papansinin, hindi ka niya babantayan. So kaya po minsan sinasabi natin, kung sino pa yung gumagawa ng masama, yung pa yung pinagpapala. Kung sino pa yung gumagawa ng mga corruption, o sila pa yung nasa posisyon, diba? Kung sino pa yung mga nagsisika, kung sino pa yung mga naglilingkod, diba? Yung pa yung maraming problema. Samantalang itong mga gumagawa ng masama, sila pa yung may bodyguard. So, ibig sabihin kasi, alam na ni Satan ba't ka pa niya babantayan? Ginagawa mo na yung kalooban niya. Alam na ni Satan na hindi ka na niya kailangang tuksohin kasi namumuhay ka na sa tukso. Di na niya kailangan pang
magsaksak sa'yo ng condemnation, ng mga kasinungalingan kasi namumuhay ka na sa kasinungalingan. No? Namumuhay ka na sa samaan na magbubulit sa'yo sa dagat-dagatang apoy. Alam na ni Satan na andoon ka sa daan na malawak, na malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. No? Pero ang ending niya ay dagat-dagatang apoy. So ito yung mga babantayan niya, yung sumusunod sa Panginoon. Kasi alam niya na kapag sumunod ka sa Panginoon, doon ka siyempre sa kaharian ng Diyos. Diba? Kaya itong mga tumatanggap sa Panginoon, ito ang dinidiktik niya ng mga pagsubok. Saan may mga Kristiyano na nagtatanong, Lord, nag-reserve naman ako sa iyo. Nagtatights naman ako sa iyo. Parang tatanong sila bakit nadanas nila yung mga ganung sitwasyon sa buhay. No? Yung mga pagkakataon na Kristiyano pero namamatay sa karumaldumal na sitwasyon. Diba? So, sa mga ganitong bagay naman, hindi natin pwedeng tanungin ng Panginoon. Kasi alam ng Lord na mapagtatagumpayan yan. Hindi ka nakabatay sa kung ano yung pamumuhay mo dito sa lupa. So tayong mga mananampalataya, ang ina-aspire natin is yung buhay na walang hanggan. Kasi dito sa lupa, ang mga material na bagay na to, mawawala po ito. Hindi mo madadala sa langit to eh. Kung ang katwiran mo naman ay ipapamana mo sa mga anak mo, gaano ka nakakasiguro na pahahalagahan niya ng mga taong pag-iiwanan mo. Yung pinagsikapan mo ng ilang taon, no? Parang tiniis mo yung sarili mo. Sa isang iglap, pag-aaway-awayan pa ng mga kamag-anak mo. O ibebenta lang pala. Nakamaganda talaga, pamana mo, pananampalataya. At pagkilala sa Panginoon. Kasi kahit na wala ka maiwas sa kanilang anuman, pagpapalain po sila ng Diyos. At ikaw mismo, kapag ikaw ang naglingkod sa Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyo, hanggang sa ika-4 na henerasyon mo, pagpapalain niya. Maraming salamat po, nawa po sa umagang ito, sa akin na ibahagi, ay may natutunan po kayo. Sa susunod ko pong video, papakita ko po siya ang bumubuo po sa armor of God. God bless po kayo, universe. To God be the glory. Sa Diyos po ang papuri. Amen.